Pagdating po sa mga kontrobersyal na kaso ay madalas nating marinig ang terminong state witness. Sila po yung mga tumatayong testigo na di umano ay may matibay na ebidensya na magpapatunay sa pagkakasala ng mga akusado. Tulad na lang po ni alias Totoy na whistleblower turned state witness na lumantad para isangkot ang ilang kilalang personalidad sa missing Sabongeros case. Pero ang tanong, ano ba ang qualifications para maging state witness? Kapag bumaliktad ba ang isang akusado at naging state witness ay absuelto na rin siya sa kaso? Yan po ang sasagutin ng ating bisitang legal expert na si Attorney Sir Nick Abad. Welcome back, Attorney! Hello po, Kada Umaga. Bati po muna kayo sa ating mga kada. Hello po, Kada. Good morning. Okay, baka meron kayong mga ambisyon na maging state witness, makinig kayo mabuti. Kay attorney, unang-una, ipaliwanag niyo po sa kanila kung anong ibig sabihin ng pagiging state witness ayon sa ating batas. Well, Miss Pia, ang pagiging state witness, nangangahulugan yan na dati kang akusado. Nakasama ka mismo sa kaso. Okay. And then, mag-a-apply ka as a state witness if fall ka sa mga certain na qualifications na ibibigay ng batas, and then madi-discharge ka as an accused or akusado sa isang kasong yon at magiging state witness ka. Magiging witness ka ng Estado. For the state? Yes. Oo. Pero, attorney, sino ba ang pwedeng maging state witness among the people accused? Bakit hindi lahat sila? Di lahat ng akusado maging state witness na lamang para hindi sila kailangan para maabsuelto sila at hindi sila kailangan mag-face ng consequences ng kanilang Yes po. actions. Ms. Pias, under the law, specifically under the Witness Protection Act, RA 6981, so doon dinidefine ng batas yung qualification for being a state witness. Okay. And one of them is that yung kaso dapat is grave felony. So that means yung kaso is nagkikerry ng penalty na 6 years and above. Okay. Or kaya yung mga heinous crimes like kidnapping, Yes. human trafficking, murder, yung ganyan. And then, second requirement is that walang ibang direct evidence ang prosecution kung hindi yung magiging testimonya nung possible na maging state witness. But, attorney, problema dyan, pwede bang magkaroon ng several state witnesses in just one case, for the same case? Well, ma'am, depende yan eh. Kasi yung state witness dapat absolute necessity na kailangan siya. So, ibig sabihin nun, isa lang siya. Hindi siya pwedeng madami kasi isa lang dapat. At saka dapat, isa pang requirement is hindi siya ang pinaka-guilty. Kumbaga sa siya ang pinaka-least guilty sa kanilang lahat. And then, may isa pang requirement Siya ang least guilty, pero siya ang pinakamaraming alam. Well, kasi ma'am, sa crime natin, mayroong principal, mayroong accomplice, mayroong accessory. Correct. So, magfo-fall lang siya, it's either accomplice siya or accessory siya. Kasi hindi siya pwedeng principal. Kasi pagka yung principal, gawin mong state witness, wala ka nang... wala ka nang iahabla, ma'am, di ba? Oo. Okay? And then tapos, yung sinabi ko, hindi siya nag-i-involve ng moral turpitude. And then, essential, absolute necessity ang kanyang testimonya. Testimony. Oo. And then, yun nga, na wala nang ibang direct evidence sa prosecution, kundi yung magiging testimonya niya. But, attorney, how will you test the veracity of his testimony kung walang ibang ebidensya, kung hindi yung salita lamang niya? Ganito yun, ma'am. Ina-apply kasi yan. So, Sino po nag-a-apply? it's either yung state or yung defense. Mag-a-apply yan. Mag-a-apply sila sa korte na yung client nila o yung witness nung kabila be discharged as a state witness. So magkakaroon pa ng mga hearing yan. Actually, it's a motion. Motion to discharge a witness to become a state witness. Magkakaroon ng mga hearings yan. So doon, titignan yung sworn statement niya na gagamitin ng prosecution, yung sworn statement, yung affidavit niya, kung viable, kung importante ba, kung magpo-fall ba siya dun sa requirement na maging state witness para ma-indict or patawag ron, matuloy yung kaso dun sa mga principals. Okay, but you didn't answer my question, attorney. What if I want to turn state witness and I'll just make up things?
Mel, kaya nga ma'am may Paano sworn nila statement. Hindi ma'am, may, paano nila may sworn statement ma'am yan. Titignan yan, pag-aaralan. Kaya ma'am may motion yan sa court. So pagdedebatihan pa yan ng prosecution at ng defense kung pwede ba siyang maging state witness. So Sila na mismo ang magve-verify Yes, kung ma'am. merong timbang Yes, ma'am. yung mga pinagsasabi nitong state witness Yes, na ito ma'am. at hindi lang niya bina-fabricate Yes, ma'am. to get away scot-free. Yes, ma'am. So, ganun yun. So, may mga katulad doon, yung mga prosecution, pwede silang tumawag ng mga NBI, ng mga police officers, kung totoo talaga yung mga sinasabi niya. Okay. And then what happens to the state witness after? Do they, just like the movies, enter into a witness protection program? Yes, ma'am. So, doon na tayo papasok sa Witness Protection Program. So, magkakaroon na siya ng mga benefits under the Witness Protection Program, like yung housing, like free hospitalization sa mga kamag-anak niya. Ibig sabihin, di ba, mag-change to ng pagkakakilanlan. Not necessarily, madam. Not necessarily, Okay. madam. So, depende. Hindi katulad dun sa movies na No, ma'am, parang, no, okay, no. you're gonna be under a different name, no. you'll be relocated, No, ganun ma'am. po ba? Kasi ma'am, sa batas nakalagay nga, wala nga, hindi ka dapat i-demote sa work kasi your continued absence, yung mga ganun. So, meron talaga siya. And then, meron din siya education, expenses, ipoprovide ng government. And also, pag namatay yung mismong nag-witness, meron pang benefits na matatanggap yung pamilya niya. Not less than 10,000 Habang buhay. pesos. No? Yes, ma'am. Yes, oo. kahit hindi na siya buhay. Yes, ma'am. Yung Yes, pamilya opo. niya may matatanggap na benefits. Yes, ma'am. Yes, opo. Wow. Ganun ma'am siya kaano. So in some cases, they continue to be the same, carry the same identity, ganon? Hindi ba Yes, yun ma'am. parang delikado for them? Siguro ma'am hanggat may threat sa buhay nila dahil they turn state witness. So they will be under the protection of the law, RA 6981. Paano po kung, siguro, kung mawala ang state witness, ibig sabihin, hindi na rin matutuloy yung kaso. Because based on what you just explained, testimonya lang niya yung makakapagpatunay na guilty yung akusado, di ba po? Yes ma'am, but nakapag-execute na kasi siya ng sworn statement. So, So pwedeng yun na ang basihan. narinig na ng bawat panig yung magiging testimonya niya. Pwede na siyang gamitin. Okay. Kahit, wag lang sana siyang mamatay kaagad-agad. But, Kung binawi po niya lahat ng mga sinabi niya, pwede ba siyang sampahan ulit ng kaso? pagka nangyari yung ganun, madam, pwede siyang sampahan ng state ng perjury or pwede siyang i-contempt ng court. And Kasi- then, sasama na siya sa accused? And pwede rin siyang isama as criminal prosecution. Bawal mag-recant kapag ikaw ay Bawal, ma'am, bawal. Kasi, ano mo yun may memorandum of agreement between the witness and the government eh. Okay. So, nandun nakalagay, naka-detail na obligado kang mag-testify, civil and criminal. So, nandun yung mga conditions. Attorney, kung ako po ay kasama sa listahan ng accused, can I volunteer or hindi? I can volunteer to be a state witness. Yes, ma'am, you can volunteer, but yun nga po, titignan But pa. then the process? Titignan pa po yung veracity ng testimony mo. Correct, oo. Kung possible kang pumasok sa state witness and you are not the most guilty. Oo. And then DOJ has something to do with it Yes, also? ma'am. They are the implementing agency with regards the Witness Protection Program and also determining state witnesses. The prosecution, the Department of Justice. Yung pong naririnig natin sa mga balita ngayon, mga whistleblower, di ba? Ito yung mga madalas natin marinig ngayon, whistleblower, state witness. Are they one and the same? No, ma'am, no. Whistleblower kasi, ma'am, ang definition yan is to report something. Nag-report siya ng isang wrongdoing or ng isang crime. Okay. So, pwede siyang alapang kaso na involved. So, hindi siya kasama sa involved. Nag-whistleblower lang siya. Para bang nag-volunteer lang siya ng impormasyon. Or nagmarites lang siya ng information, parang ganun. Pero may ano rin yan. May sworn Yes, ma'am, may sworn din siya. affidavit din yan dapat. Yes, ma'am, kasi syempre, that will be part of building a case against someone. You whistleblow someone, and then your statement there will be used by the prosecution to build a case against that person. Kaya, attorney, ano na lamang po ang pwede nating
i-advise sa ating mga kada if they are, ano ba? if one day they want to render their services as a state witness to something. Well, ma'am, i-define ko lang, ma'am. Yung state witness, ma'am, kailangan kinasuhan ka muna. Correct. Oo. So, pag mag-a-apply ka as a whistleblower or witness sa isang crime na hindi ka naman kasama, pwede kang mag-apply sa DOJ as a witness for protection sa Witness Protection Program. Okay. So, katulad nung sinabi niyo, ma'am, kanina, si alias Totoy. Opo. So, I think wala kang kaso sa kanya eh. But, he is a witness for the government. Oo. He is under Witness Protection Program. Oo. So, sa Witness Protection Program, to be under that, may mga qualification din. So, ibig sabihin, ang crime is grave felony and above. Correct. Grave felony, and then may threat sa family, and you are not a law enforcement officer, you cannot protect yourself. So, yan yung mga requirements para mapasok ka sa Witness Protection Program upon application of the Department of Justice. Okay, maraming salamat. Ayan na, ito yung mga legalities na mga naririnig natin sa mga headline ng balita ngayon para mas maintindihan po nating lahat. Kaya maraming salamat, Attorney, for your legal expertise Yes, ma'am. Anytime. and your clear explanation. Paano po ba kayo makontak ng ating mga kada for legal counsel? Yes, you can contact us in Facebook. Just type CSA Law Office. So we will be happy to reply to your inquiries. Ito po bang particular batas na to, Attorney? What end does it serve? Bakit kinreate ito sa ating batas? Well, ma'am, to ease the doubt against sa mga witnesses, sa mga would-be witnesses natin to come forward. Na there is a protection afforded by the government to them. So that is the RA 6981 or the Witness Protection Program. So huwag kayong matakot, may protection naman po ang ating government para sa inyo na may alam sa mga nangyayari or may alam kayo sa isang kaso, gusto nyo mag-whistleblow. So don't hesitate to inform the Department of Justice. Don't hesitate to assist, Assist, diba? yeah. Oo. Kaya, mga kada, maraming salamat, Attorney. Yes po, thank At you. ang pagiging state witness po ay desisyong kailangan pag-isipan ng husto bago gawin. Importante na ito ay gawin with good intention at hindi lang para makakuha ng public attention. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.